Kasi kami... Magandang gabi bayan! Malinaw at diretsang sinagot ng ABS-CBN ang mga aligasyong ibinabato sa Kapamilya Network kaugnay sa prangkisa nito. Sa pagdinig naman ng Kamara kanina, iginiit ni ABS-CBN President at CEO Carlo Katigbak na walang nilabag na batas ang kumpanya para mabigyang muli ng prangkisa ang ABS-CBN. Nagpapatrol RJ Cruz. Mr. Gabby Lopez was invited, or is he present today? Umpisa pa lang ng hearing, hinanap na si ABS-CBN Chairman Emeritus Gabby Lopez para masagot ang bintang na hindi siya Pilipino. I would not know how to deal with this, Mr. Chair, if he is not present. I'd like to believe that he should be, as a matter of courtesy to this House. The issue of citizenship is not a simple matter, Mr. Chair. I hope the representatives of ABS-CBN would find in their heart the importance of being able to motivate him or convince him to be present. Agad namang pinatawag si Lopez sa hearing sa Miyerkules. Chair, the committee can invite Mr. Gabby Lopez to send an invitation. ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak, Pilipino si Lopez sa bisa ng 1935 Constitution. Parehong Pilipino ang kanyang mga magulang at kinilalaan niya ito ng DOJ noong 2001. Ang sinabi po ng Department of Justice noong 2001, at babasahin ko na lang po ang mismong dokumento, granting the request for recognition as a Filipino citizen of Eugenio Lopez III, it appearing from the within records and the additional documents submitted that he was born in Boston, USA, the legitimate child of Conchita Lao and Eugenio Lopez Jr., both natural-born Filipino citizens, and may therefore be deemed a citizen of the Philippines pursuant to Section 1, Article 4 of the 1935 Constitution. Malinaw po na ang reference nito ay Section 1, Article 4 ng 1935 Constitution na nagsasabi na the following are citizens of the Philippines, those whose fathers are citizens of the Philippines. Sinabi rin ni Katigbak na may US passport si Lopez, pero hindi ibig sabihin hindi na siya Pilipino. Totoo po na may US passport si Mr. Lopez. Ito ay dahil ipinanganak siya sa Amerika. At sa batas ng Amerika, kahit hindi Amerikano ang magulang mo, kapag ipinanganak ka sa US, automatic po na may hawak ka rin na American citizenship. Pero ang pagiging American citizen niya at ang paghawak niya ng US passport ay hindi nangangahulugan na hindi rin siya isang Pilipino. Sinagot din ni Katigbak ang bintang na pinayagan ng ABS-CBN na sumosyo sa kumpanya ang mga hindi Pilipino nang mag-issue ito ng Philippine Depositary Receipts o PDR. Ang PDR ay hindi isang share o pagmamayari sa ABS-CBN. Malinaw po ito kasi ang humahawak ng PDR ay hindi nakakaboto sa kahit anumang bagay sa pamamalakad ng ABS-CBN. Paano ka magiging isang may-ari kung hindi ka pwedeng bumoto sa anumang bagay na may kinalaman sa pagpapatakbo ng kumpanya? Ang pagbenta po ng PDR sa publiko ay inaprubahan ng SEC noong October 4, 1999. Paano ito magiging labag sa batas kung ang ahensya mismo ng gobyerno ang nagbigay ng permit para ibenta ang mga PDR na ito? May ibang media company din na nagbenta ng PDR tulad ng GMA at hindi naman ito naging issue sa pagbigay ng prangkisa nila. Ipinahayag din ni Katigbak ang posisyon ng kumpanya sa issue ng 50-year limit ng saligang batas sa prangkisa ng ABS-CBN. Ang nakasulat po sa saligang batas, Article 12, Section 11, ay no franchise shall be granted except to citizens of the Philippines, nor shall such franchise be for a longer period than 50 years. Malinaw po ang kahulugan nito na bawat prangkisang ibinibigay ng Kongreso ay hindi pwedeng lumampas ng 50 years. Pero wala naman pong sinasabi na ang buhay ng isang kumpanya ay may limitasyon na 50 years. Pwede naman pong bigyan ng panibagong prangkisa. Hindi po nito sinasabi na pag-abot mo ng 50 years ng serbisyo, hindi ka na pwedeng magpatuloy, magpatuloy ng serbisyo. Ang sinasabi lang po
ay kapag nag-expire ang iyong prangkisa, kailangan kumuha ulit ng panibagong prangkisa at ang ibibigay na bagong prangkisa ay hindi pwedeng lumampas ng 50 years. Katunayan lampas din anya sa 50 taon ng ibang media company na kailangan ng prangkisa tulad ng GMA, IBC, TV5, RPN, Meralco at PLDT. Sinagot din ni Katigbak ang issue ng pagbabalik ng gobyerno ng ABS-CBN sa pamilya Lopez pagkatapos ng People Power. Hindi po binenta ng Lopez family ang ABS-CBN. Basta ginamit na lang ng iba ang mga facilities ng ABS-CBN na walang binayaran. Unang-una, ang PCGG mismo ang umaksyon na ibalik sa mga may-ari ang Channel 2 noong June 1986. Sa January 1987, nagkaroon ng agreement ang gobyerno at ABS-CBN na isaayos ang pagbalik ng iba pang mga facilities ng ABS na patuloy pang ginagamit ng gobyerno. Itong agreement ay may basbas ng Korte Suprema noong 1989. Base sa agreement na yon, ibinalik ng PTV4 ang iba pang facilities ng ABS-CBN sa 1992. Ito ay 6 na taon pagkatapos nangyari ang EDSA Revolution. Ang mga ahensya ng gobyerno na humawak sa kasong ito ay ang PCGG, ang Office of the President at ang Korte Suprema. Kaya hindi po totoo na hindi nakabatay sa batas ang pagbalik ng ABS-CBN sa pamilyang Lopez. Bago nito, pinagpaliwanag ng mga kongresista sina Solicitor General Jose Calida at National Telecommunications Commission Head Gamaliel Cordoba sa pag-issue ng cease and desist order sa ABS-CBN kahit na nangako ang NTC na patuloy na e-ere ang network habang dinidinig ang prangkisa nito. In an unprecedented turnaround and wanton disregard of its commitment to both houses of Congress, the NTC issued a cease and desist order, catching all of us flat-footed. This is a grave insult, Mr. Chairman, to the leadership of both houses. Clear disrespect to an institution, the House of Representatives joint chairs, to Congress by no less than the head of NTC himself. Masama pa nito, joint chairs. They violated their own rules. And they never provided one important thing in life, and that is due process. Given the insurmountable constitutional and legal obstacles to this approach, the desired leniency can no longer continue.